Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa 1 John chapter 4. Basahin po natin muli ang whole chapter, verses 1 to 21. Salamat po na kayo po ay nagpapatuloy. Maaari kayo may mga problema, maaari kayo mayroong mga gustong puntahan, pero salamat na kayo po ay nandito sa bahay-sambahan. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay po tayo sa verse 21. Nakita na po ba isang malakas at masaya, amen? Verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Verse 2, kayo po. Whereby only the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ is Son of the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Verse 4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you, than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. Verse 6. We are of God, he that knoweth God heareth us, he that is not of God heareth not us, whereby know we the spirit of truth, and the spirit of error. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Verse 8. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Verse 10. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Verse 12. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of His Spirit. Verse 14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. Verse 16. And we have known and believed that God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Verse 18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love Him, because He first loved us. Verse 20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Verse 21, altogether ready read. And this commandment have we from Him, that he who loveth God love his brother also. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay lumalapit sa iyo. Nagtitiwala na patuloy mo po kaming sasamahan. Nagtitiwala at umaasa na nananampalataya na patuloy mo pong titinggin ang aming pong mga panalangin. Salamat sa umagang ito na kami po'y nandito muli sa iyong bahay-sambahan. Sama-sama po kaming nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong mapagbiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin minsan pagsunod sa iyong mga kautusan, patawarin mo po kami, Ama, Banal na Espiritu, patawad. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat sa buhay na iyong pong kaloob sa amin. Salamat sa mga blessings na patuloy po namin tinatanggap at sa mga tatanggapin pa.
Salamat na sa bawat araw, nandoon po ang inyong pong pag-iingat sa amin. Binibigyan kami ng kalakasan, kalusugan, knowledge at wisdom sa bawat desisyon na amin pong gagawin. Salamat sa inyong pong gabay sa amin. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo po kami na patuloy namin masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming mga kagustuhan. Tunay na sa aming panahon ngayon, kakaunti na lamang ang nagnanais na talagang mamuhay na mayroong kabanalan. Kakaunti na lamang sa panahong ito ang nagnanais na mamuhay na makadiyos. Maraming nagsasabing sila ay makadiyos. Subalit, ano ba ang pagiging makadiyos? Sino ba ang tunay na makadiyos? Sino ba ang tunay na nagmamahal sa iyo? Muli, sa umagang ito, itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hiling kundi patuloy na mitaas ang iyong pangalan. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. At muli, Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Wala po akong kapangyarihan na baguhin ang kanila pong buhay. Tanging ikaw lamang, aming Ama, ang may kapangyarihan upang sila'y baguhin, at tanging ikaw lamang ang may kapangyarihan upang sila'y ingatan at iligtas sa lahat ng panganib. Salamat po at dalangin ko po, aming Ama, ang patuloy na kalakasan ng kapatid po ni Lawrence. At nawa po, Panginoon, ang kanya pong baby na nasa incubator, patuloy mo pong gabayan. Dalangin po namin na siya po ay lumaking malakas at malusog at may takot sa iyo. Dalangin po namin na isang araw makakasama po namin muli. Makasama po namin sila dito, ang ate ni Lawrence at ang kanya pong nanay. Salamat po sa patuloy na pagsagot, pagtugon sa aming pong panalangin. Patuloy po kayo, Ama, magligtas dito sa bayan ng mataas na kahoy. At igawan mo po sa Jerusalem ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Itago mo po ako muli sa inyong likuran. Ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At muli, ang ating pong pag-aaralan ay kukunin po natin dito sa verse 19. Katulad ng inawit po ng choir kanina, the first who loved me. So, ang title po ng mensahe this morning, the one who first loved us. The one who first loved us. So, ang title ng choir kanina, ng kinanta, the one who first loved me. So, ngayon po ay ginawa ko po, the one who first loved us. Tunay po na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba? At tayo bilang mga Kristiyano, nakikita natin at naunawaan natin na talagang tayo ay minahal ng Diyos. At sinasabi nga po ng talata, minahal natin siya. Bakit? Sapagkat siya, ang Diyos, ang unang nagmahal sa atin, ang unang umibig sa atin. We love Him because He first loved us. So mga kapatid, mga minamahal, sa bawat araw nandoon ang kanyang pag-iingat sa atin. Sa bawat araw nandoon ang kanyang pagmamahal. Sa bawat araw nandoon ang katapatan ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mawain. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay makapangyarihan. At ang Diyos ay laging handang makinig sa ating mga prayer or sa ating mga dalangin. Kaya nga, marami dito sa inyo ang nagsasabi na salamat sa Diyos, sinagot ng Diyos ang kanilang prayer. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, ngayong umaga, nais ko muna pong itanong sa ating lahat, kung i-grade kaya ng Diyos ang ating mga ginagawa, ano kaya yung ating grade sa Kanya? Maaaring ang mga estudyante, merong grade sa school. Tama po ba? Maaaring merong mga estudyante, mataas ang grade sa school. Maaaring ang ibang mga nagtatrabaho
ay talagang mayroong magandang performance sa kanilang mga trabaho. Ngayon, ang tanong this morning, kung i-grade ng Diyos ang ating mga ginagawa, ano kayang grade meron tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus? Opo, masaya at maganda na talagang marinig sa mga kabataan, sa mga nag-aaral, na sila ay with honors, mataas ang grade. Tama po ba? So talagang nakaka-bless. Subalit sana'y huwag po natin kalilimutan na talagang patuloy nating paglingkuran ang ating Diyos. So this morning, mga kapatid, mga minamahal, the one who first loved us, minahal tayo ng Diyos sapagkat ang sabi nga po dito sa verse 9, una, tinan niyo po ang verse 9, in this was manifested the love of God, sa ganito'y nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat ang Diyos ay sinugo ang kanyang nag-iisang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo, upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. So una, mga kapatid, mga minamahal, talagang from the beginning, minahal tayo ng Diyos sapagkat God sees we need His Son. The one who first loved us sees, nakita, we need His Son. Nakita na kailangan natin ang kanya nag-iisang anak. So yun po yun, na ang unang nagmahal sa atin ay tunay na nakita yung ating kailangan. Unang kailangan natin sa ating buhay ay ang ating Panginoong Hesus, ang anak. Tama po ba? Say amen. So, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Una, sabi po ng verse 4, sabi po dito sa verse 4, Ye are of God, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at napagtagumpayan nyo sila, sapagkat dakila ang siya na nasa sa inyo, kaysa sa mundong ito. Ye are of God with children and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. So mga kapatid, minahal tayo ng Diyos at bilang patunay ng kanyang pagmamahal, kanyang ibinigay ang kanyang anak upang siya ang ating maging tagapagligtas. To be our Savior. To be our Savior. Mga kapatid, mga minamahal, si Kristo ang tagapagligtas. Amen po ba? Huwag tayong maniniwala sa mga maling puro na nagkalat sa mundong ito. Itinuturo nila na ang kanilang relihiyon ang tagapagligtas, na ang kanilang mabuting gawa ang tagapagligtas. Amen po ba? So, tanging si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. Kaya nga po tayong minahal ng Diyos at dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, sinugo niya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang maging ating tagapagligtas sapagkat God sees our sin. Nakita ng Diyos yung ating mga kasalanan. Alam ng Diyos na tayong lahat ay magkakasala. He sees our sin. Kaya talagang ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas po natin. So, sabi po dito, tingnan niyo po ang verse 10 and 1 John chapter 4, verse 10. Tayo po lahat ay makasalanan. Verse 10, sabi po dito, herein is love, not that we love God, but He that loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins, upang maging tagapagpalubag loob para sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, nakita ng Diyos na tayo, ang mga tao, ay magkakasala. Walang taong perfecto sa mundong ito. Lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay makasalanan. At ito po yung dahilan bakit sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging ating tagapagligtas. At ang sabi pa nga po dito, sa 1 John chapter 1, verse 8, tinan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 1, verse 8. 1 John chapter 1 verse 8. Nandiyan na ba kayo? Say amen? If we say that we have no sin, kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan,
we deceive ourselves. Dinadaya natin, niloloko natin ang ating sarili. So ating sarili ang ating dinadaya, niloloko, hindi ang ibang tao, hindi ang Diyos. And the truth is not in us. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, wala sa atin ang katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. Ito yung dahilan bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang maging ating tagapagligtas. At ang sabi nga po ng verse 14, 1 John chapter 4, verse 14, balikan po natin. 1 John chapter 4, verse 14. Malinaw na sinabi po dito, and we have seen and do testify that the Father sent the Son. So nakita po ng mga alagad po noon talaga at kanilang pinatututuhanan na sinugo ng Ama ang kanyang anak to be the Savior of the world, upang maging tagapagligtas ng mundo, upang maging ating tagapagligtas. Si Kristo ang ating tagapagligtas, hindi gawa, hindi relihiyon, hindi ang pagsunod sa kautusan, hindi ang baptism. At ang kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So mga kapatid, mga minamahal, tayo makasalanan. Tayo ang inibig ng Diyos, hindi ang ating kasalanan. Tayo ang inibig. Ibig ko lamang kong sabihin, mga kapatid, hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa mga bagay na mali. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay gumawa ng kasalanan. Kung tayo man po'y makakagawa ng kasalanan, asahan po natin na doon ang kanyang pagpapalo. Makakaranas tayo na tayo kanyang paluin. 1 John chapter 3, verse 4 and 5. Ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan ba ito ba yung pagpatay? Ang kasalanan ba ito ba yung pagnanakaw? Opo, kasalanan po yan. Kasalanan ang pumatay, kasalanan ang magnakaw, kasalanan ang magsinungaling. Lahat tayo ay nakakapagsinungaling. Kasalanan ang mag-asawa ng marami. Walang problema, mag-asawa ng marami. Kung patay na ang iyong asawa, pwede ka mag-asawang muli. Yun po ang katotohanan. Pero kung buhay pa ang iyong asawa, kasalanan na ikaw ay mag-asawa ng iba pa o dadagdagan mo pa ang iyong asawa. So ang kasalanan, tinan niyo po ang 1 John chapter 3, verse 4 and 5. So 1 John chapter 3, sabi po ng verse 4, whosoever committed sin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, transgressed also the law, sumusuway sa batas o sumusuway sa kautusan ng Diyos. And then, for sin is the transgressions of the law, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang, pagsuway o hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. And then verse 5, sabi po dito, and ye know that He was manifested to take away our sin, and in Him is no sin. So mga kapatid, alam natin, ano ba yung utos ng Diyos? Kapag hindi natin ito nagagawa, tayo ay nagkakasala. Utos ng Diyos, huwag pabayaan ang pagsamba. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, every time na hindi tayo nakakapanambahan, tayo po ay nagkakasala. Utos ng Diyos na tayo ay manalangin. Nagpe-pray po ba kayo tuwing gabi? Nagpe-pray po ba kayo pagkagising sa umaga? Ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Nagpe-pray ba kayo bago kumain? So kung hindi natin ito nagagawa, tayo po ay nagkakasala. Ang utos ng Diyos sa atin, tayo magbasa ng Bible. Napakarami po ng utos ng Diyos. So kung hindi po natin nagagawa ang magbasa ng Bible, tayo po ay nagkakasala.
2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mag-aral ng salita ng Diyos upang maiharap natin ang buhay na ito na maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Akala ng mga tao sa ating panahon ngayon na porket sila'y mabait, ay sila'y wala ng kasalanan. Yun ang akala ng maraming tao. Maraming namamatay sa mali akala. Sabi pa ng Bible sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So yun po yung utos, basahin araw at gabi. At pagkatapos basahin, talagang hindi lamang siya basta babasahin. Talagang unawain, intindihin, pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan, at sundin ang mga nakasulat sa Bible. Utos ng Diyos na tayo magpabautismo. Diba? Go ye and teach all nations. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So utos po ng Diyos sa mga tumanggap kay Kristo, sa mga sumampalataya kay Kristo. Diba? Doon sa mga ligtas na talagang magpabautismo. Go ye, therefore, and teach all nations. So utos din ng Diyos na tayo magturo ng salita ng Diyos, na ipahagi natin ang salita ng Diyos. Gamitin ang Facebook, gamitin ang social media, na i-post natin doon mga salita ng Diyos. Amen po ba? Kung hindi mo kayang mag-share sa iyong kaklase, hindi mo kayang mag-share sa iyong kaibigan, gamitin ang Facebook. I-my day mo rin yun, yung salita ng Diyos. Amen po ba? So, ang sabi po dito, go ye, therefore, and teach all nations. Balang araw, yung mga tinuturuan sa Sunday School, kayo naman ang inaasahan ng Diyos na magtuturo dito sa kanyang ministry, sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos, tayo ay nagkakasala. Utos ng Diyos, magbigay tayo ng ating tithes and offering. Every time na hindi natin nagagawa ito, ang pagbibigay ng ating tithes and offering, tayo ay nagkakasala. At ang sabi nga ng Bible, ninanakawan natin ang Diyos. Tingnan po natin, Malakay. Yun po yung masakit na salita. Pero ang salitang pagnanakaw nga po, mas malupit pa ito. Sinabi dito, rob. At meron din pong binanggit dito sa Bible na thief. Diba? Ang salitang rob ay talagang mas matindi po ito at mas masakit mapakinggan ng mga mananampalataya. At sapagkat malaki po ang kaibahan ng rob sa salitang thief. Nagsisimula sa letter R. 3 letters lang yon. Tingnan po natin ang Malakay chapter 3 sa verse. Sabi po dito sa verse 8, will a man rob God? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Yet ye have robbed me. So sinabi ng Diyos, oo, ninanakawan mo ako. So ang salita pong rob, ito po ay talagang panghuholda. Harap-harapan po ito. Ang nagnanakaw doon sa oras na walang nakakakita. Sa gabi, nagnanakaw or kahit sa araw, pero walang nakakakita. Ibig sabihin, yung taong nanakawan, wala. Pero yung rob, yung salitang rob po dito, pang-hold up po ito. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, kahit makita ka pa, hindi natatakot ang magnanakaw na ito. Hold upin ka nito. Yun po ang kaibahan ng salitang rob sa thief. Na talaga sinasabi po dito, when a man rob God,
Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Sa ka ba namin ninanakawan? In tithes and offering. Kaya mga kapatid, mga minamahal, akala ng maraming tao, wala silang kasalanan. Mga kapatid, ito ang utos ng Diyos. Huwag nating ibahin ang utos ng Diyos. Huwag nating ibaba ang standard ng Diyos. Sapagkat ang ibang tao, ninanais lamang nilang magbigay kung magkano ang gusto nila. Yun po ang ibang tao. Nagbigay na ako Diba? So, ang nais ng Diyos, yung talagang tithes, ikapo, 10% ng ating kita. 10%. Doon po yung ibibig sa gross. Ano po ba? Let's say for example, si Brother Roland. May trabaho si Brother Roland. Ang sweldo ni Brother Roland sa isang buwan, ang kanyang gross salary, ibig sabihin ng gross salary ay hindi pa po ito nakakaltasan ng mga SSS. Hindi pa ito nakakaltasan ng mga PhilHealth. Hindi pa ito nakakaltasan ng mga tax. So doon po i-base ngayon ang 10% in gross salary. So kung ang kanya pong sweldo sa isang buwan ay 10,000, so ang itatimes ni Brother Roland, magkano? 1,000. Yun po yung 10%. O magkano pa natira? 9,000. Sino lamang? Amen po ba? Kaya mga kapatid, tinuturuan ko ang aking mga pamangkin. Tahasan ko sinasabi sa inyo na itinuturo ko ito sa aking mga pamangkin. Sapagkat ayaw kong maranasan nila na sila'y paluin ng ating Diyos. Ayaw kong maranasan nila na gusto kong matutunan nila na sila'y magtapat sa kakaunting bagay. Amen po ba? Kung tayo pinagiging tapat sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay. Pero talagang hindi nga malaki nga agad ang pinagkatiwala ng Diyos sa aking mga pamangkin Yun naman po yung nasasabi ko na sa inyo. Diba? Sa kanilang pagpa-vlog, sa kanilang pagla-live, ay talo pa nila nag-uopisina. Nakaupo lang sila, uupo lang sila ng mga 2 o 3 oras. Pero kikita na sila ng 1,000. So kung ginagawa nila yun araw-araw, magkano sa isang buwan? Kaya mga kapatid, mga minamahal, itinuturo ko na ito sa aking mga pamangkin. Ayaw ko na sila'y mapalo ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Ang gusto ko'y maging tapat sila at sila'y patuloy na pagpalain ng ating Diyos. At ganoon din naman po sa inyo. Bakit ito'y itinuturo? Una, sapagkat kasalanan kung hindi natin ito susundin. Pangalawa, ang nais ko lamang kayo po ay pagpalain. So mga kapatid, mga minamahal, the one who first loved us sees we need His Son. Nakita ng unang umibig sa atin, kailangan natin ng kanyang anak upang maging ating tagapagligtas, upang maging to be our supreme being. 1 John chapter 2 verse 3 and 4. Tingnan niyo po ang 1 John chapter 2 verse 3 and 4. So, nakita ng Diyos na kailangan natin ang kanyang anak upang to be our supreme being. Sa Tagalog, upang maging ating Panginoon. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 3 and 4, nandiyan na ba kayo? Say amen? So sabi po ng verse 3, and hereby we don't know. Sa ganito'y nalalaman natin that we know Him, na siya'y kilala natin. Sino? Si Kristo. So kilala natin si Kristo, sabi dito, if we keep His commandments. Mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na nakakakilala sa Diyos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tunay na maka-Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. Amen po ba? Yun po ang sinabi ng talata. Verse 4, tingnan niyo po ang verse 4.
He that saith, I know Him, ang nagsasabing kilala nila ang Panginoong Hesus, ang nagsasabing kilala nila ang Diyos, ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, ang nagsasabing sila'y maka-Diyos, and keepeth not His commandments, subalit hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos, is a liar, ay isang sinungaling. And the truth is not in Him. Ang katotohanan ay wala sa Kanya. Maraming tao sa ating panahon nagsasabing mahal ko ang Diyos. Maraming ng tao nagsasabi sa ating panahon, ako'y maka-Diyos. That's right. Maraming tao nagsasabing kilala ko si Kristo. Pero sino ang tunay na maka-Diyos? Sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos? Sino ang tunay na nakakakilala kay Kristo? Ibang Kristo ang kanilang kilala. Yun, nandoon sa sabungan, Lagis. Diba? Yun ang Kristo kanilang kilala. Ewan po ba? So mga kapatid, mga minamahal, kung tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, hindi tagapagligtas lamang, kundi ating Panginoon. Panginoon. Ibig sabihin siya talaga ang masusunod sa ating buhay, hindi ang ating sarili. Kaya lamang ang katotohanan talaga sa ating buhay, sarili natin ang ating sinusunod. Hindi muna ako papasa ng Bible pamaya. Ako muna yung mag-ML, ako muna yung mag-scatter, ako muna yung mag-Facebook. Tutulog na ako pamaya. Diba? So, sino sinunod natin? Si Kristo ba? Hindi muna ako sisimba next week. Marami pa akong gagawin. O sino sinunod natin? Si Kristo ba? Hindi muna ako sisimba next week. Ako pupunta muna sa mall. Maka-Diyos ba tayo? Maka-mall. Gamol. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ito ang katotohanan sa ating buhay ay nasusunod ang ating sarili, hindi ang Diyos, hindi si Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, the one who first loved us sees we need His Son to be our Savior, to be our supreme being, to be our strength upang maging ating lakas. Amen po ba? 1 John 4:4. Tingnan niyo po niyo pong Bible. 1 John 4:4. Ye are of God, little children, and have overcome them. So bakit napapagtagumpayan natin? Bakit tayo nagtatagumpay sa mundong ito? Sapagkat dahil ni Kristo, siya ang ating lakas. I can do all things through Christ which strengthened me. So si Kristo ang ating kalakasan. Kung sa ganang atin hindi natin kaya, kahit marami pang vitamins ang ating kainin, diba? At samahan pa natin ng mga Alaska, samahan pa natin ng mga ano yun? Star Margarine, diba? Laking Star. So kahit samahan pa natin ng mga food supplement, kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi tayo magtatagumpay. Si Kristo ang ating lakas. God sees we need His Son to be our strength upang siya ang ating maging lakas o kalakasan. So mga kapatid, mga minamahal, napakabuti ng Diyos sa atin. Talagang tapat ang Diyos. Tunay na tayo'y mahal ng Diyos. Ang tanong, tunay ba natin mahal ang Diyos? Minamahal ba natin ang Diyos ng buong puso? Walang makasagot. Diba? Ang sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So, ang tanong this morning, mahal ba natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa?
Kayo na po ang sumagot. Pangalawa, mga kapatid, mga minamahal, verse 13. The one who first loved us, ano pa yung nakita niya sa atin? Sees beneath His Son, verse 13. 1 John chapter 4, verse 13. Hereby know we that we dwell in Him. Sa ganito'y nalalaman natin na tayo'y nananahan sa Kanya at Siya ay sa atin, ang Diyos, sapagkat He hath given us of His Spirit. The one who first loved us, mga kapatid, mga minamahal, sees, nakita, beneath His Spirit. So nakita niya na kailangan natin ang Kanyang Espiritu. Amen po ba? Amen. Hindi lahat ng tao sa mundong ito'y mayroong Holy Spirit. Ang iba sa totoo ay evil spirit. Amen po ba? Amen. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng tao ay nananampalataya kay Kristo. Amen. Hindi lahat ng tao ay tumatanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos at Siya yung unang umibig sa atin, nakita niya, kailangan natin ang Espiritu ng Kanyang anak. Kailangan natin ang Kanyang Espiritu. His Spirit, sees beneath His Spirit. So nakita niya, kailangan natin. Bakit? Ang sabi ng awitin kanina, yung first lyrics, kantahin mo mga brother Edwin. Yung lyrics ng awitin natin kanina ng choir, I know the one who sees our sorrows. So kung bakit ipinadala, ibinigay sa atin ang Kanyang Espiritu, He sees our sorrows. Nakita ng Diyos na sa mundong ito'y magkakaroon tayo ng kalungkutan, sa mundong ito'y maraming kaguluhan, sa mundong ito'y maraming discouragement, sa mundong ito'y maraming problema, sa mundong ito'y maraming bayarin. Amen. Amen po ba? He sees our sorrows. Bakit ipinadala ng Diyos ang Kanyang Espiritu? Upang hindi tayo ma-discourage. Sabi nga po ng John 14 verse 16. Tinan niyo po yung pong Bible. John 14 verse 16. John 14 verse 16. Kapag iniwan ka ng iyong mahal, ano mararamdaman mo? Di ba? Kapag iniwan ka, Brother Luis, ito na naman. Humahabol pa. Okay? John 14 verse 16. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Ako'y dadalangin sa Ama, upang kayo bigyan ng ibang mga alin, na Siyang sa inyo magpakailan paman. Sapagkat nakita nga po ng Diyos yung ating mga magiging kalungkutan. Maganda ba na ospital? Mahirap na ospital. Maaaring ikaw ay gagaling sa sakit mo, tuwan-tuwa ka, magaling ka na sa sakit mo. Pero pag nakita mo naman ang iyong bayarin, di ba? Malulungkot ka na at magkakasakit ka na ulit sa laki ng iyong babayaran. So mga kapatid, maraming kalungkutan sa mundong ito. That's right. So, the one who first loved us sees beneath His Spirit, sapagkat He sees also our sorrows. Nakita ng Diyos yung ating kalungkutan. Hindi pa tayo pinapanganak sa mundong ito. Nakita na ng Diyos yung ating mga magiging kalungkutan. Ay, walang jowa. Di ba? Ay, walang asawa. Di ba? Mahirap bang mag-isa, Brother Jason? Dami-dami. So mga kapatid, mga minamahal, He sees our sorrows. Amen. Ito yung dahilan bakit talagang ibinigay ng Diyos ang Kanyang Espiritu. And then, He sees our sorrows, He sees more scammer. Sa mundong ito'y maraming manloloko. Amen. Di ba? Kaya nga kanina topics ni Brother Luis sa Sunday School. Maraming manloloko. Tingnan po natin ang ating pong Bible. 1 John, balikan po natin 1 John chapter 4, verse 1 muna. Parang dito nabasa po yun verse 1.
Sabi ng verse 1, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So maraming bulaang propeta, maraming mga false teacher, bulaang guro, maraming mga scammer, manloloko sa mundong ito. Ito yung dahilan bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa ating lahat. Amen po ba? Sa atin na mga tumanggap na nampalataya kay Kristo. Ang ibang tao, wala pa silang Holy Spirit, wala sa kanilang Espiritu ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi nila tinatanggap si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi sila sumasampalataya kay Kristo na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, na matay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. At tinatanggap nilang turo dahil sila'y mabait, sila'y sa langit. Mali. Wala pong problema sa pagiging mabait. Amen po ba? Pero hindi po ito ang magliligtas sa ating si Kristo at tagapagligtas. 1 John chapter 5 verse 6, tingnan po natin. 1 John chapter 5 verse 6. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood, and it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. So yung Espiritu nasa sa atin ay katotohanan, mga kapatid, mga minamahal. Kaya kapag binasa natin ngayon ang Bible, kung bakit atin po naunawaan ngayon ang Bible, sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Minsan, merong oras, hindi naman lagi naunawaan. Pero, bakit minsan kapag napakinggan natin yung turo ng iba, bakit nasasabi natin, ay mali ang turo nun? Sapagkat nasa sa atin ang banal na Espiritu. Sa mga taong walang banal na Espiritu, tanggap nila ang lahat ng turo. Sinasabi nilang lahat yan ay sa Diyos. Hindi po. Yun po ang katotohanan na hindi lahat na nagtuturo ng Bible, hindi lahat ng nagtuturo na salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi lahat ay sa Diyos. Kasi nga si Satan, di ba? Sabi nga sa Sunday School kanina, si Satan alam din po ang salita ng Diyos. Alam ni Satan ang salita ng Diyos kung bakit nagkaroon ng iba't ibang version ng Bible upang sa pamamagitan ng Bible doon din dadayain ni Satan ang mundo. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, the one who first loved us sees we need His Spirit. He sees our sorrows. He sees more scammer in this world. And then, 1 John chapter 4 verse 6. Nabasa na ba natin? Hindi pa, no? 1 John chapter 4 verse 6. We are of God, tayo ay sa Diyos. He that knoweth God, heareth us. Siya na kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. He that is not of God, siya na hindi sa Diyos. Hindi tayo napapakinggan, hindi nakikinig sa atin, heareth not us. Hereby know we the Spirit of truth and the Spirit of error. The Spirit of error. Sa mundong ito, nandito ang espiritu ng kamalian. Nandito sa mundong ito ang mga maling turo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the one who first loved us, ay nakita na kailangan natin ang kanyang banal na espiritu. Since we need His Spirit, sapagkat sa mundo nga pong ito ay napakaraming manloloko, mandarambong, mandaraya. 2 John chapter 1 verse 8. Tama ba? O verse 7, 2 John chapter 1 verse 7. Kaya mga kapatid, basahin niyo po yung pong Bible. Lagi po kayo makinig ng salita ng Diyos para hindi kayo umadaya. Look to yourselves. Oh, verse 7, sorry. For many deceivers are entered into the world. Many, talagang hindi po natin mabilang ang mga mandaraya sa mundong ito.
who confess not that Jesus Christ is come in the flesh, this is a deceiver and an antichrist. Mga kapatid, mga minamahal, malapit na dumating o ma-reveal ang antichrist. So meaning to say, ibig sabihin, malapit na rin po tayong kunin ng ating Panginoon Jesus. Malapit na tayong balikan. Malapit na yung rapture. Amen po ba? Sapagkat sa mundong ito, napakaraming false prophet, false teacher, false religion. Yan po yung isa sa mga palatandaan na talagang malapit na bumalik ang ating Panginoon. So he sees more scammers and he sees somebody will left us someday. Alam ng Diyos, iiwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Tunay naman, sapagkat sa mundong ito'y walang permanente. Sa mundong ito'y temporal ang mga bagay. Ang buhay natin pansamantala. Ang buhay natin ay may hangganan. It is appointed unto us once to die. And after this, the judgment. Someday, our loved ones will left us. Iiwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. At ito yung dahilan bakit kailangan natin ang banal na Espiritu. Bakit ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu? Upang siya ang ating maging tagapag-aliw. Huwag kang maghanap ng aliw sa iba. Ayun po ba? Kaya sa mga mag-asawa, huwag po kayong hahanap ng aliw sa iba. Sa inyo lamang asawa. Ayun po ba? So ang sabi ng John 14:16, and I will pray the Father that He may give you another comforter. So ang banal na Espiritu ang mag-aaliw po sa atin. Amen? So yun po mga kapatid, mga minamahal, He sees we need His Spirit. Last, mga kapatid. Verse 14. 1 John chapter 4, verse 14. Last na po. Ang sabi po ng verse 14, verse 1, 4, 7, and 11. Tingnan nyo po. Verse 1. Beloved, yan po yung salitang inyo po tatandaan. Beloved, believe not every spirit. Jump na tayo sa verse 4. Ye are of God, little children. So, little children, kayo isa sa Diyos. So, ibig sabihin na marami. And then verse 7. Beloved, binanggit ulit na talagang mga minamahal. So, yan po yan sa Tagalog, mga minamahal. Verse 11. Beloved pa rin. So, mga kapatid, mga minamahal, the one who first loved us sees we need sanctuary. Nakita ng unang umibig sa atin, kailangan natin yung sanctuary. So, sanctuary, it is a place for worship. It is a place for worship. Sanctuary, it is a place for prayer. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 21, verse 13. Matthew 21, verse 13. Tingnan niyo po ano pong Bible. Sa Matthew 21, verse 13. Matthew 21, verse 13. Verse 13. And he said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer. Kaya, I pray, dito po sa ating, hindi po tayo mahigpit na talagang sa ibang churches, kinukuha ang mga cellphone upang walang makapaglaro during worship. So, hinahayaan ko po na inyong cellphone ay nandyan sa inyo. Sana ay tayo po ay napagkakatiwalaan at huwag niyo pong sasabihin na hindi po kayo nakikita. Lagi niyong tatandaan, nakatingin sa atin ang Diyos.
kita tayo ng Diyos. Amen. Kaya kung tayo i-grade ng ating Diyos, ano kaya ang ating grade sa Kanya? So mga kapatid, mga minamahal, God sees we need sanctuary. Ang sabi nga po sa Facebook, kinuha ko po ito sa Facebook, hindi po ito akin, a believer without a local church or a sanctuary is a baby without nursery. Amen. Isang sanggol na walang ano tawag sa nursery? Tagalog na nursery. Kalinga. Kalinga. Kasi doon sa nursery na doon mga lahat ng mga baby. Di ba? Babies. So, a baby without nursery. A soldier without an army. So, a believer without a local church or a sanctuary is a soldier without an army. Sundalo ka nga, pero nasaan ang mga kasama mo? Diba? So, yung mga sundalo, mayroon silang mga barracks, mayroon silang mga kampo, na doon ay doon ang kanilang mga kagamitan, at kapag sila'y nasusugatan, ay doon sila gagamutin. So, a believer without a local church or a sanctuary is a player without a team. Magaling ka nga player, pero kung nag-iisa ka naman, laban sa 5, ay di talo din. Di ba? Kahit singkaling mo pa si Michael Jordan, kung ikaw ay nag-iisa, wala kang magagawa sa 5. So, a player without a team, a child without a family. A church is not something you go to, it's a family. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y pamilya dito. Kaya bilang isang pamilya, nagkakaisa, nagtutulungan, nagmamahalan, pray for one another. Pray for one another. Bilang isang pamilya, nagpapatawaran po tayo. Amen po ba? And then, mga kapatid, mga minamahal, sanctuary. This place, this sanctuary is our school. Ito po, kung kayo mga estudyante, meron kayong school. Di ba? National High School, Senior High, or Elementary School, this sanctuary is our school. Bakit? Here, our God teaches us. Dito tayo tinuturuan ng ating Diyos. Amen po ba? God teaches us here to be godly. To be godly. Sabi po ng verse 1 ng 1 John chapter 4, verse 1 and verse 3. Tingnan niyo po. 1 John chapter 4, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. So whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Verse 3, And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God. So mga kapatid, mga minamahal, this sanctuary is our school. Dito ay tinuturuan tayo maging godly. Sa Tagalog, maging maka-Diyos. Marami po nagtao, nagsasabing sila'y maka-Diyos. At ang ibang tao o tayo, naitanong ba natin sa ating sarili, paano ba maging maka-Diyos? Meron kayong mga tao nagtanong sa kanilang sarili, paano ba maging maka-Diyos? Meron kayong ibang mga tao na nais na maging maka-Diyos? Yun yung tanong. Na sa ating panahon, meron bang tao na nagnanais na maging maka-Diyos? Yun po yung tanong ngayon. Di ba? Kung wala ka sa bahay-sambahan tuwing araw ng linggo, mas pinili mo ang mall. Ibig sabihin, ikaw ay makamol, ikaw ay gamol. Di ba? Kung araw ng linggo ay wala ka sa bahay-sambahan at ikaw ay nasa beach, ibig sabihin, ikaw ay maka-beach, hindi ka maka-Diyos. Amen po ba? Ang maka-Diyos ay hindi nagiinom. Ang maka-Diyos ay hindi nagsusugal. Ang maka-Diyos ay hindi nagsasabong. Ang maka-Diyos
ay hindi nagsisinungaling. Ang maka-Diyos ay nagbabasa ng Bible every morning. Ang maka-Diyos ay nagbabasa ng Bible tuwing gabi. Ang maka-Diyos ay nananalangin. So, ang prayer ay hindi pa ulit-ulit. Ayaw ng Diyos yung paulit-ulit. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaring para sa ibang tao, ang pagiging maka-Diyos ay awkward. Diba? Ano ba naman yan? Napaka-KJ mo naman. Ikinakahiya ng ibang tao ang maging maka-Diyos. Yan ang ating panahon. It sounds corny kapag inakay mo sila sa bahay-sambahan. It sounds corny kapag tinuruan mo sila ng salita ng Diyos. It sounds corny kapag nakita ko sa school na ako'y nagpe-pray. Nakita ko sa kantin na ako'y magpe-pray. Corny naman. Nakakahiya naman. Yan ang ating mundo. So mga kapatid, mga minamahal, this sanctuary, here our God teaches us to be godly. Tinuturuan tayo dito na maging maka-Diyos. Amen po ba? At ang sabi nga po ng John 14, verse 15, tinan niyo po pong Bible, if you love me, keep my commandments. Ang maka-Diyos ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod ay hindi kapag trip mo lang. Di ba? Minsan, kaya lang mo na sa bahay-sambahan, trip ko lang eh. Wala akong magawa. That's wrong. So, ang sabi po ng verse 21, John 14, verse 21. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John 14, verse 21. He that hath my commandments, siya na mayroon ng aking mga utos, and keepeth them, at ito'y kanyang sinusunod, tinutupad, ginagawa. He it is that loveth me. Ito ang taong tunay na nagmamahal sa akin, yung sumusunod sa aking mga utos. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, kung ako'y iniibig ng isang tao, he will keep my words, tutuparin niya, gagawin niya ang aking salita, susundin niya ang aking mga utos. And we will come unto him and make our abode with him. Verse 24, for that loveth me not, ang hindi umiibig sa akin, keepeth not my commandments. Malinaw po sinabi ng Diyos ni Kristo, ang hindi umiibig sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga utos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sino ba ang tunay na maka-Diyos? Sino ba ang tunay na nakakakilala kay Kristo? Sino ba ang tunay na Kristiyano? Mayroon kaya ngayon ng mga tao na talagang nagnanais na maging maka-Diyos? At naitanong kaya ng ibang tao, sino ba talaga ang tunay na maka-Diyos? So mga kapatid, mga minamahal, dito tinuturuan tayong maging maka-Diyos, godly. Psalms chapter 1. Tingnan niyo po Psalms chapter 1. Verse 4 to 6. Kawawa ang hindi maka-Diyos. Kawawa. Akala nila sila'y maka-Diyos. Iyon ang katotohanan. Akala ng maraming tao sila'y maka-Diyos na. Pero hindi po. Sabi po ng Psalms chapter 1, verse 4 to 6. Nandiyan na ba kayo sa amen? Amen. So Psalms chapter 1, verse 4 to 6. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. So dito po'y pinapakita ng Diyos ano ang kahantungan ng mga taong hindi maka-Diyos. Siya'y katulad ng isang ipa na talagang dinadala ng hangin sa manais ibigin ng hangin. Verse 5, therefore the ungodly, ang hindi maka-Diyos, shall not stand in the judgment. Hindi makatatayo doon sa paghukom ni Kristo.
nor sinners in the congregations of the righteous. So, iba yung hukuman ng mga righteous. Itong mga ungodly, itong mga hindi maka-Diyos ay nakabukod doon sa mga matuwid. Ang sabi nga talaga, ang matutuwid ay nandito sa kanan ng Panginoon. At yung hindi maka-Diyos, yung hindi matuwid ay dito sa kanyang kaliwa. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 7, depart from me, di ba? Ye curse that work of iniquity. So verse 6, tingnan po natin verse 6. For the Lord knoweth the way of the righteous. Alam ng Panginoon ang daan ng mga matutuwid, but the way of the ungodly shall perish. Ang gawa ng hindi maka-Diyos ay talagang mapapahamak. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isa sa mga gawa ng maka-Diyos, para masabing tayo maka-Diyos, talagang tayo nakikinig lagi ng salita ng Diyos. Hindi tayo napapagod, nagsasawa. Tagal naman ni Pastor, gutom na ako. Diba? Kung talagang ikaw ay maka-Diyos, tayo maka-Diyos, hindi tayo naiinip sa preaching. O, last na po. So, the one who first loved us sees we need the sanctuary, sapagkat dito'y tinuturuan tayo na maging maka-Diyos. At dito ituturuan tayo, verse 7, 1 John chapter 4, verse 7. Tingnan niyo po yung Bible, verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. So mga kapatid, dito sa sanctuary, dito sa bahay ng Panginoon, tinuturuan tayo to be a good person. To be a good person. So, ano ba yung good person? Ito ba yung pagiging gwapo? Good person ba tayo kapag tayo gwapo? Good person ba tayo kapag tayo maganda? Good person ba tayo kapag tayo naka-makeup? Yun ba yung mga good person? Good person ba yung mga nakahikaw? Yun ba? Ang good person na maraming alahas sa kanilang leeg? Diba? So yun ba yung mabuting tao? So mga kapatid, mga minamahal, dito tinuturuan tayo how to be a good person. So a good person, mga kapatid, yung talagang decenteng magdamit. Yun po yung decent. Na talagang, kasi yung ibang tao, ang pinipili nila yung kung alin ang kulang sa tela. Yung ibang tao, ang pinipili nila ay kung alin ang sira, kung alin ang butas-butas. So hindi po gano'n ang pagiging decent. At ang ibang tao ay talagang hilig nila ang magsuot ng napakaiksing shorts. So mga kapatid, hindi po gano'n ang pagiging decent. Na lagi ka na lamang hubad. Hubad kang lalakad diyan sa daan para kang siga. So dito, narinig kong minsan na ibinatas dito sa mataas ng kahoy na bawal maglakad diyan sa daan na nakahubad. Pero ay nandyan ang batas, kulang sa implementation, kulang sa pagpapatupad. So yun po yung batas dito sa mataas na kahoy. Bawal maglakad ng nakahubad. Amen po ba? And then, ang good person, ito po yung pagiging honest, pagiging tapat. Tapat ba tayo? O baka naman minsan nagagawa pa rin natin, hindi nga minsan, o baka lagi pa rin tayo nakakapagsinungaling. So we are not good person kung tayo po ay madalas na nagsisinungaling. So we are not good person kung magaspang ang ating ugali. Amen po ba? Ang good person talagang mayroon pong good attitude, right attitude, tamang pag-uugali. Paano ba natin itrato ang ating magulang? Kasi kung hindi maganda ang ating pagtrato sa ating magulang, hindi tayo good person. Hindi tayo mabuting anak. Kung sinasagot natin ang ating mga magulang, inuutusan natin ang ating mga magulang,
hindi tayo mabuting tao. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, ang good person ay mayroong malinis na pag-iisip, malinis na puso. Yun po ang good person. So mga kapatid, mga minamahal, ang good person, last, ay yung marunong magpatawad. Hindi gumaganti. So mga kapatid, mga minamahal, the one who first loved us, sees we need His Son, sees we need His Spirit, sees we need the sanctuary. To God be the glory. Let us all serve, love Him, and trust Him. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ng aming pong Panginoong Hesus, na siya po ang naging daan upang kami po ay magkaroon ng katiyakan ng langit, sapagkat tunay na tinubos na po ng aming Panginoong Hesus lahat ng aming mga kasalanan. Siya ay namatay dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit, hindi ko po alam kung ano po ang nais na pong ilapit sa ating Diyos. Hindi ko po alam kung ano po yung nais na pong hingin sa ating pong Panginoon. Kaya sa oras na ito, habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit, kung meron po kayong nais ihingi ng tawad sa ating Diyos, meron po tayo ngayong 2 minuto upang magkaroon ng pansariling panalangin. Sige po, kung meron po kayong nais ilapit sa Diyos, tayo po ay lumuhod. At sinabi po ng mga talata that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. So, tayo po ay lumuhod at tayo po ay manalangin. Simula na po ngayon.